Ako si Will, isang OFW, at ito ang kwento ko. 24 ako nang unang lumapag dito sa UAE. Walang alam sa pagiging OFW. Nasa isip ko lang noon bago ako mapadpad sa Abu Dhabi, buwan ng Setyembre taong 2008, ay gusto ko lang maranasan ang magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa medyo maayos na sahod, gusto kong makatulong sa magulang ko. Galing ako sa isang pamilya na salat sa buhay. Minsan meron, minsan wala, minsan tama lang, at hiwalay ang magulang ko. Hindi kami mayaman. Nanay ko ay retirong guro. Tatay ko naman ay retirong traffic enforcer. Bukod sa maayos ang work ng magulang ko, yung kinikita nila hindi pa rin sumasapat sa aming buong pamilya. 6 kaming magkakapatid. Pangatlo ako. Hindi man kami mayaman, pero napagtapos ako ng nanay ko sa kolehiyo sa di mabilang na promissory note para lang makapag-exam. Tanda ko pa nga, nahihiya akong humarap sa register noon dahil need kong mag-promissory note na naman. Pero naitawid namin. May mga panahon nga na wala akong pamasahe kaya ginagawa ni mama, pinapapunta ako sa school niya dahil manghihiram daw muna siya sa school canteen o di kaya sa kapwa guro niya. Di ko mabilang kung ilang beses na ganun yung sitwasyon. Pero I'm beyond grateful dahil napagtagumpayan namin yun. Kaya nang mapadpad ako dito sa UAE, sa tulong ng yumao kong tita na kapatid ng tatay ko, sabi ko sa sarili ko, sisikapin kong makatulong financially sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Hindi man sa lahat ng kailangan nila, at least nakapag-abot ako. Sa 16 na taon ko dito bilang isang OFW, aaminin ko, wala akong maraming naipundar na mga material na bagay. Siguro dahil likas sa akin ang mapagbigay. Sabi ko nga, ito siguro ang purpose ko sa mundo, ang magbigay tulong pinansyal sa pamilya. Saksi ang buong pamilya ko at alam nila lahat yun, kung gaano ko sila kasuportado sa abot ng makakaya ko. Napagtapos ko ng pag-aaral yung bunso naming kapatid, nakabili ng maliit na lupa, nakapagpatayo ako ng maliit na coffee shop sa Siargao, nakapag-abot ako ng buwan ng suporta kay mama at minsan naman kay papa. Nakakatulong ako sa pagpapatayo ng business ng kapatid ko, nakapag-abot ako ng konting tulong sa ate ko, na ipagamot ko yung pinakamamahal kong lola nung siya'y nabubuhay pa at naipalibing ko rin siya ng maayos. Nakabili ng konting investment na ginto para sa kinabukasan at kasulukuyang ginagawa ang bahay ko na matagal ko na dapat pinagawa. Pero si God yung nakakaalam sa lahat ng mangyayari na naaayon sa kagustuhan niya. Akala ko walang nagbago. Akala ko hindi ako umasenso. Pero ang totoo, ang layo ko na pala. I'm not exactly where I want to be. Pero alam kong si God ang rason kung bakit andito ako ngayon sa kinatatayuan ko. Wala man akong maraming naipundar at hindi man ako yumaman sa ilang taong pagtatrabaho ko dito sa Dubai. Pero marami akong naging baong karanasan na sa pagtanda ko, nakangiti akong balikan. Alam nyo, akala lang natin wala pang nangyayari sa buhay natin. Pero balikan nyo ang dinadaanan nyo. Kung dati pangarap mo lang, ngayon unti-unti mo na palang tinatahak. Kung dati imposible, ngayon paunti-unti nang nagiging posible. Hindi man agad-agad, pero bawat araw may progreso. Ang mahalaga, huwag kang bibitaw, kasi ang tagumpay hindi sinusukat sa bilis, sa dami ng pera, sa dami ng ari-arian, kundi sa katatagan ng puso at tiwala mo sa Diyos na darating din ang panahon mo. Ako si Will na nagsasabing walang imposible sa taong may tiwala at pananalig sa Diyos.